Magandang umaga po mga kapatid ko kay Kristo. Mga hinirang, mga namumuhay sa pag-ibig ng ating Diyos Ama at iniingatan ng ating Panginoong Kristo. Sumagana nawa sa inyong lahat ang kanyang habag, kapayapaan at pag-ibig. Sabi sa 1 Chronicles chapter 12, ito ay New Living Translation. From the tribe of Issachar, there were 200 leaders of the tribe with their relatives. All these men understood the signs of the times and knew the best course for Israel to take. Understanding the times and knowing the right thing to do and when to do it are always excellent and characteristics to maintain. Marunong pong magbasa ng panahon sa time nila ang tribo ni Issachar. Dapat meron din po tayong discernment mula nang magkaroon ng pandemic. 1 taon at kalahati na. Maraming tao ang naging bukas ang kanilang isip, ang kanilang puso para sa ebanghelyo. Kaya dapat samantalahin na natin ang pangangaral tungkol kay Kristo, aking mga kapatid na Kristiyano. Sabi ni Stephen Lawson, salvation is not a reward for the righteous. It is a gift. Ito ay regalo for the guilty. Hindi sinasabi ng Bible na ang kaligtasan ay bunga ng gawa, kundi ito ay regalo ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Hindi ito malalaman ng tao kung walang magpapatotoo sa kanila tungkol kay Kristo. At para sa ating introduction, isang palabas na series ang nag-trending sa social media. Ang larong ito ay meron ang ating bansa. Iba nga lang ang tawag. Ang Pepsi at 7-Up. Isang larong pambata, nilaro ko rin ito noon, nung bata pa ako. Pepsi kung hihinto at 7-Up kung kikilos. Pwede natin makita ngayon ang ating sarili sa larong pambatang ito. Kung tumigil na ba o magpapatuloy pa rin sa pagbabahagi ng ebanghelyo. Kaya ang paksa natin na mangungusap sa inyo ay may pamagat na sa larong ito, ang gumalaw, patay. Ang huminto ay buhay. Pero baliktad ang mapapakinggan natin sa umagang ito. Tanin ko kayo, kung ikaw ay pipili, alin ang pipiliin mo? Evangelizing, meaning ipapakilala mo ang kaligtasan sa pamamagitan ng pangangaral tungkol kay Kristo. O socializing lang. Meaning, ready ka sa anumang gaming, chatting, or posting. Pero sa evangelizing, hindi. Makikisalamuha ka sa ibang tao, pero hindi mo ipapakita o ipapaalam ang pananampalataya kay Kristo. Merong bang ganyan? Tignan natin ang sinabi ng isang pastor. When a young person says that they have converted but only has fellowship with unbelievers o hindi Kristiyano, only wants to be with unbelievers, ito pa rin ang barkada niya, and act, ito ang kanyang kilos, as an unbeliever. It's because they are unbeliever. A true born-again person will love, mahal niya ang iglesia, mahal niya ang mananampalataya. Amen po ba? Ang isang Kristiyano, ang barkada niya, Kristiyano. Pero ang hindi Kristiyano, ang barkada niya, of course, hindi Kristiyano. Anong ibig sabihin dito? 1 taon at kalahati, more than, almost 2 years na. Pagpasok ng Marso, 2 taon na po tayo. Pero meron pa ring iba na hindi natin nakasama kahit nag-physical tayo and up
to now, virtual worship service, hindi natin sila nakakasama. What is the problem? Are they believers or not? Kaya dapat makita natin. Tingnan natin ang pagkukunan ng ating mensahe mula sa Lucas chapter 15. Magandang ipinakita ng Panginoon kung paano niya tratuhin ang mga makasalanan na lumalapit sa Kanya para makinig. Ang sabi rito, tinatanggap ng Panginoon ang mga makasalanan at nakikisalo siya sa kanila. Sila naman talaga ang pakay kung bakit naparito sa mundo ang Panginoon upang hanapin at iligtas ang mga makasalanan na naliligaw. Kaya dapat ang pakiramdam ng isang tao ay dapat alam niya makasalanan siya. Dahil pag hindi siya makasalanan, hindi siya ang pakay na pinuntahan dito ng Panginoon. Hindi nangangailangan ng manggagamot ang walang sakit, kundi ang may sakit ang kailangan gamutin. Kaya mga kapatid, hindi natin nilalayuan, kundi ating nilalapitan ang mga taong nais tulungan ng Panginoon. Tayo po ay iniligtas ng Panginoon para kumilos at ipapakita natin sa pamamagitan ng parabola kung ano ang mga dapat na pagkilos. Kailangan ipaalam sa mga tao ang katotohanan na sinasabi ng Biblia. Sabi nga sa Juan 1:12, subalit ang lahat ng tumanggap sa Kanya, sa mga sumampalataya sa pangalan niya, sila'y binigyan niya ng karapatan maging mga anak ng Diyos. Ito po ay Filipino Standard Version. Lahat ng tumanggap o naniwala sa mga sumampalataya sa pangalan ng Panginoon ay binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos. Sabi rin ng isang pastor, the idea that are all children of God is not found in the Bible anywhere. Wala po sa Biblia yan na ang lahat ng tao ay anak ng Diyos. Ang lahat ng tao ay nilalang ng Diyos. Kaya siguro malakas ang loob ng ibang tao kapag namatay, sinasabi nila, rest in peace. Dahil pupunta kasi sila sa langit. Anak daw ng Diyos kasi yun ang pagkaalam nila. Pero hindi yan ang totoo na sinasabi ng Bible. Sabi ni D.L. Moody, there will be no peace in any soul until it is willing to obey the voice of God. Walang tunay na kapayapaan ang hindi sumusunod sa salita ng Diyos. Hindi ito kaya ng anumang karangyaan o kalayawan parang isang tao ay magkaroon ng tunay na kagalakan at kapayapaan. Diyos lamang ang makapupuno nito sa tao. Ngayon tignan natin, ano-ano ang dapat gawin ng handang kumilos. Ang sabi sa una, hanap, makita natin sa verse 4. Sabi ng parabola ng Panginoon, sino sa inyo na may 100 tupa at mawala ang isa ang hindi mag-iiwan ng 99 sa ilang at maghahanap sa nawala? Hindi mo naman hahanapin ang hindi nawawala, kundi yung nawawala. Naranasan na ba ninyong maligaw? Pero hindi nyo alam na naliligaw na kayo? Yan ang tunay na kalagayan ng mga tao ayon sa Biblia. At hindi rin madali maghanap, lalo na kung tinataguan. Pero kung talagang nawawala at huwag lang po nagwawala, ay may pag-asa pa itong makita. Sabi ng isang quotation, you are free to choose but you are not free from the consequence of your choice. Bawat itinanim ay mayroong ibubunga. Ang tunay na nawawala, kusang lalapit sa liwanag. And we are the light of the world, sabi ng Mateo 5:14. Pero dapat natin malaman na lalabas dapat tayo para maghanap sa mga nawawala. At dapat may tiyaga. Ano ang pangalawa? Hindi lang hanap, hango. Tignan natin sa talatang 4. Ang sabi roon, hanggang ito'y matagpuan.
Ang hango na tinutukoy ko rito is pagliligtas. Sabi ng Bible, seek and you will find. Nung maliit pa ako, tinuro sa akin ng nanay ko, ayan, kasama natin ng nanay ko, siya magsasabi, huwag bibig ang gamitin sa paghahanap, kundi mata para ito ay makita. At totoo naman, imbis na magreklamo, hindi makita, gamitin ang mata, buksan ang mata, at humanap sa bawat sulok ng bahay para ito ay makita. Marami sa mga nawala ay kailangan tulungan o iligtas dahil wala nga silang kamalay-malay na kapahamakan ang kanilang kahahantungan. Patay po ang isang taong hiwalay sa Diyos. At yan pa rin ang sabi ng Bible. Kaya matapos matagpuan ay kailangan bahaginan ng kaligtasan. Huwag naman nating baliwalain ang mga nailigtas, ang sakripisyo na ginamit ng Panginoon o mga nagsakripisyo na ginamit ng Panginoon. Namuhunan din sila ng lakas at oras para sila ay makapagligtas. Hindi po madali ang kanilang pinagdaanan. Itong isang mural painting ay nagpapakita kung papaano inililigtas ng pastol ang isang kordero sa mga asong lobo. Sa palagay ba ninyo, hindi masusugatan ang pastol sa kanyang pagtatanggol? Kaya huwag naman sanang kalimutan ang nagsakripisyo sa inyo. Ano ang pangatlo? Hindi lang hanap, hindi lang hango, of course, hatid. Tignan natin sa talata 5. Kapag natagpuan niya ito, ay nagagalak niya itong papasanin. May kasiyahan na papasanin kung kailangan at hindi susumbatan o pagagalitan itong dating makasalanan dahil hindi naman talaga niya nalalaman ang kanyang pinaggagawa. Hindi lang babahaginan sila ng kaligtasan kundi aakayin sa buhay na may kabanalan. Tignan natin. Kung talagang intentional ang pagbabahagi ng gospel, nagba-Bible study ka, nagtuturo ka, hindi mo ito iiwanan ng babasahin o tracts, kundi aakayin mo talaga siya sa paglago. Marami tayong karanasan, minsan binibigyan natin, hindi binabasa. Pero kung matuturoan natin, ituloy-tuloy natin ang pagtuturo para talagang tunay siyang lumago. Kailangan dalhin sa isang samahan ng mga nag-aaral ng Biblia upang malaman at magawa nila ang kalooban ng Diyos at makapamuhay ng nararapat. Sabi nga sa 2 Peter chapter 3 verse 8 sa ESV or English Standard Version, grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Sabi ng quotation dito sa Treasuring Christ PH, kung sinasabi mong ayaw mo ng theology, ito po ay pag-aaral tungkol sa Diyos, o hindi na natin dapat yan pagtuunan ng pansin, handa ka rin bang sabihin ayaw kong makilala ang Diyos? Mas nakikilala mo ang Diyos, mas lalo kang lumalapit sa Kanya na halos nagkakandarapa pa. Ito naiisip ko lang. Pag hindi mo kilala ang Diyos, bakit ka lalapit sa Kanya? Kaya tinitignan ko yung ibang taong hindi nabahaginan, hindi masyadong malalim ang pagkaunawa, okay lang sa kanila ang walang church. Okay lang sa kanila kasi hindi nila kilala kung sino talaga ang Diyos. Si Maria, pinili ni Maria umupo sa paanan ng Panginoong Hesukristo kaysa kay Marta na may iba pang ginagawa na ang akala niya ito ay mahalaga. Pero pinili ni Maria ang mas mahalaga. Ito yung sinabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kaya pala ang sabi ng Bible sa Hebreo 10:25, huwag kaligtaan ang pagdalo sa mga gawain kagaya nito dahil ito ay mahalaga kaysa sa iba. Mahalaga maglaba. Pero tandaan nyo, mas mahalaga ang pagsamba muna.
Ano ang pang-apat? Hindi lang hatid, meron din handa. Ano ba ito? Tignan natin sa talata 6. Pagdating sa bahay, ay aanyayahan niya ang kanyang mga kaibigan at kapitbahay at sasabihin sa kanila, makipagsaya kayo sa akin. There is celebration for salvation. Kanina, bago tayo magsimula, kasama natin ang ating chairman. Sabi niya, babalik ako mamaya para sa kainan. Of course, there is celebration pagka merong magandang nangyayari. And how much more merong naligtas. Wala bang celebration? Meron. Mamaya makikita natin yan, mas mauunawaan natin. Itong pandemic, sa mga nabautismuhan matapos sumampalataya sa Panginoong Hesus, ay merong pagdiriwang. Meron kaming ginawang pagdiriwang at nakita nyo naman yan sa mga post ko sa SBCC. Ito man ay sa tabi ng poso na binuhusan o sa bathtub na nilubugan. After ng water baptism, meron kaming salo-salo, meron kaming celebration, meron kaming kainan. Bakit? Kasi merong iniligtas ang Panginoon na nagpatunay sa pamamagitan ng tubig, bautismo. Hindi natin ito nagagawa. Pag meron tayo binabautismuhan sa church, walang kainan, uwian agad. Pero dito, ito ang pinapakita sa atin ng Panginoon. Meron dapat handaan, meron dapat kainan, meron dapat pagdiriwang. Dahil ang pagdiriwang ay isang kasiyahan dahil sa kabutihan ng Panginoon. Sabi rin ng isang pastor, kaligayahan ng isang pastor ay ang makita niyang namumuhay ang kanyang mga tinuturuan ayon sa kalooban ng Diyos. Sa ganyang paraan ay naipapakita natin ang kahalagahan ng isang pastor. Ang sarap sa pakiramdam na ang tinuruan ay namumuhay sa kabanalan. Totoo naman itong sinabi ni Pastor James dahil hindi madali talaga magpastor. Ito po ang ibig kong sabihin na mayroong pagdiriwang at kasiyahan na sinasabi sa talata. Sabi sa talatang 7, sinasabi ko sa inyo, ang Panginoong Hesus ang nagsasalita rito. Sa gayon ding paraan, matapos mahanap, matapos mahango, matapos mahatid, ito na ang handaan, tingnan nyo mabuti. Itong sabi, magkakaroon ng higit na kagalakan sa kalangitan. Anong kagalakan? Higit na kagalakan. May kagalakan ba? Yes! Pero dahil sa isang makasalanan, merong mas higit na kagalakan. Bakit po isang makasalanan ang nagsisi kaysa 99 na matuwid na hindi nangangailangan ng pagsisisi? Ito po ang lalong magpapasabik sa atin para sabihin natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Magkakaroon ng higit pang kagalakan sa langit kapag ang isang makasalanan ay nagsisi. Ang ibig sabihin po ng pagsisisi, alam ng taong ito ang kanyang pagkakamali at kinikilala niya lamang ang kaligtasan ay mula sa Diyos. At ang taong nagsisi, handa itong magbago. Nagbabago, meron pong transformation dahil kay Kristo. Hindi pwedeng maligtas ang isang tao na hindi dumaan sa pagsisisi. Inamin na makasalanan siya at dapat sana parusahan. Pero dahil sa kagandang loob ng Diyos, siya ay naligtas. Para sa ating conclusion, maliwanag na hindi pwedeng wala tayong gagawin. May sistema na pinakita ang Panginoon sa atin. Lalabas para maghanap, ipapahayag ang ebanghelyo upang maligtas ang nahanap at para mahango sa kaparusahan. Kailangan din itong ihatid sa isang samahan ng kapatiran para maalagaan at lumago. Siyempre, merong pagdiriwang dahil sa isang makasalanan na nagsisi na hindi na babalik uli sa pagkaligaw. Yan ang tunay na naligtas. At ito ay iikot uli sa parehong sistema. Yung dating naligaw, yung dating nawala, ako, dating nawala, dating naligaw.
Nung matagpuan ako, anong ginagawa ko? Naghahanap na rin ako at kayo rin. Dapat ganun na. Nung kayo ay natagpuan, kayo naman ngayon ang maghahanap pa ng ibang naliligaw. Andiyan lang po yung mga mahal natin sa buhay. Andiyan lang yung ating kapamilya na wala pang ugnayan. Ilapit natin sila sa ating Panginoon. At kung gagawin natin ito, nagagampanan na natin at marami na ang gumagawa sa Great Commission. Sabi ni Augustine ng Hippo, pray as if everything depends on God, but works as if everything depends on you. Minsan kasi gusto ng Diyos kumilos na tayo. Pero ang dahilan natin, ang dahilan ng iba, ipag-pray ko muna. Ano bang kalooban ng Diyos? Di ba iligtas ang mga tao? Pag namatay ang isang tao na wala kay Kristo, wala siyang rest in peace. Itaga niya sa bato. Ang isang taong namatay na wala kay Kristo, wala siyang rest in peace. Ngayon, ang dami kong nakikita. Ang dami kong napapanood sa television. Ang dami mga tao nagkakandara pa, pumunta ng sementeryo dahil isasara ang sementeryo sa araw ng undas. Yung mga patay na nandoon, kung hindi naman Kristiyano, wala naman rest in peace yun eh. Nasa lapida lang nila ang rest in peace. Hanggat buhay ang tao, ipakilala mo na si Kristo. Dahil ito ang tunay na kapayapaan ng tao at kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Kung hindi siya kikilala kay Kristo, meron siyang walang hanggang kaparusahan doon sa impyerno. Kaya ito po ang hamon sa iyo. Susunod po ako, o sasabihin mo, ayoko, suko na ako. Alin ang pipiliin mo dito? Sana ito rin ang iyong gagayahin. Kung ang Kristiyano ay nag-eebanghelyo, yan ang tunay na disipulo ni Kristo. Kaya ano pa ang inaantay natin? Game na. Ipahayag na natin ang Panginoon sa mga tao. Wala sanang titigil at wala rin sanang makakapigil para ibahagi natin ang mabuting balita ng kaligtasan. Pagpalain lahat tayo ng Panginoon at matagpuan niya tayong lumalabas at naghahanap ng mga naliligaw. Babahagi na natin sila at ihahatid natin sa isang samahan o sambahan para sila ay lumago at sama-sama tayong magdiriwang kapag ang pangalan na ito ay naitala sa aklat ng buhay. Magandang umaga po sa inyong lahat.